Luke chapter 1 verse 30 to 38. And the angel said to her, "Do not be afraid, Mary, for you have found favor with God. And behold, you will conceive in your womb and bear a son, and you shall call his name Jesus. And he will be great, and he will be called the Son of the Most High. And the Lord God will give to him the throne of his father David. And he will reign over the house of Jacob forever, and of his kingdom there will be no end." And Mary said to the angel, "How will this be, since I am a virgin?" And the angel answered her, "The Holy Spirit will come upon you, and the power of the Most High will overshadow you. Therefore, the child to be born will be called Holy, the Son of God. And behold, your relative Elizabeth, in her old age, has also conceived a son. And this is the 6th month with her, who shall be called barren. For nothing will be impossible with God." And Mary said, "Behold, I am the servant of the Lord. Let it be to me according to your word." And the angel departed from her. Magampo kita. Almighty God, among ginapatas diha kanimo o Dios ang imong pulong para sa montanan o God. Although this is tailored, made for the mothers today, as we remember, as we celebrate, O God, as we appreciate the efforts of our mothers, O God, today, we pray that the life, the faithfulness, the example, O God, of Mary will be a testimony, will be, Lord, a guiding light para sa mga inahan. And not just for the mothers, but for us, O God, for the future parents. Not just for the mothers, but also to the fathers, Lord. But for everyone here today, O God, may it be spiritual parents, may it be kanang adoptive parents. We pray, O Lord, that your word will minister to us today. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Maging pangingkot kita igsoon og ingnem katapad, Happy Mother's Day. Hands up daw bi ato mga dakilang inahan, ato mga inahan. Hands up daw mga mama be, mga mama, lola. Amen. Amen. Praise the Lord. So today is a special day para sa ato mga mother, ato mga inahan. Isa na siya sa ato mga gina-look forward jud igsoon, no, because we want to appreciate our mothers. Although every day man to gina-appreciate itong mga inahan, ato mga lola, mga mothers, but this is a day na allow po ni Lord, no, para sa to celebrate and to remember the efforts, remember the life of what it means to be a mother. So sa mga inahan, no, tanan, Happy Mother's Day, and I know na dili jud lalim ang mahimong inahan. Labi na ko daghang kag anak, bisa mo gani isar ka po kani baby, kanang budlay na gani kayo, lisod na gani kay igsoon. It's a challenging task. How much more if you have more than one na mga anak igsoon. So it is a blessing para jud sa mga inahan. Our mothers are a blessing. Do you believe that igsoon tanan mga inahan panalangin jud igsoon? Amen. They are perfectly imperfect, igsoon, but nonetheless, they are all a blessing from the Lord. So I would like to share today from gikan sa ato ang gibasa gani igsoon, no, a calling called motherhood. No, ang pagkainahan, it's also a calling. Sometimes ato pagkainahan, or inyo dahil, no, di man ko ako because I'm a father, inyong pagkainahan igsoon, sometimes it's by choice, but more importantly, motherhood is a calling from the Lord. Based sa itong ibasa ganiha igsoon from the life of Mary, we believe, kita mata, kailan mata Maria igsoon, ang inahan ni Jesus, the mother of Jesus, we can learn a lot. Bisag tulo lang kasimple na mga butang, but we can learn a lot from her. Dili lang kay para sa mga inahan, but even sa mga mahan. Balabaw sa tanan sa ato ang tanan igsoon, especially sa mga parents. What a wonderful thing that God's Word has many messages for moms. No, ang puno sa Ginoo igsoon, daghan po kayo mga bersikulo, daghan kitay mabasahan igsoon, mahitungod sa mga inahan. You see, God values mothers. Makita natin igsoon, daghan kay mga blessed na mga inahan din sa Bible. There are also those listening who will one day sa tuwa igsoon o dirian,
natin mga women, natin mga single, mga batanon na mga babae, one day you will be, or you will fill in the shoes of a mother. So, the Bible says a lot. Daghang kay gisulti ang Biblia para sa mga inahan igsoon. And today, history's most famous mother, named Mary, will share to us three important things na atong matun-an what it means to be called to the ministry or to the calling of motherhood. We believe igsono na ang pagkainahan, labi na pag full-time jud igsono, grabe kanang stressful, grabe kayo pud na ka noble na ministry. We believe that ministry is not just confined, wala lang na limited ang ministry so sa simbahan, but it echoes pag-abot sa itong panimalay, it's still the ministry so on, labi na sa mga inahan. So, three simple things that we need to learn what it means to be called by God to become a mother. Number one, a mother called by God submits completely to God's will. So, ang isa ka inahan, musubmit yun na siya completely, aside sa iyang bana, completely dinhaas sa kabubuton sa Ginoo. Amen ba mga inahan? Sa isa jud igsono sa pinaka grabe kay ka prayer warrior jud igsoon pag-abot sa simbahan, it's always the women. Labi na mga inahan jud igsoon. Amen ba? Dagat na mga prayer warrior, labi pag-abot prayer meeting sa mga mama jud perminti ba? Present na perminti mga mama. Ang mga mama, mga inahan igsoon, they have this ministry jud igsoon when it comes to intercession. They're always interceding. Makita to in the Bible igsoon that in many times mothers were praying, so on, interceding. In the life of Mary, so on, before siya nahimong inahan, she was completely devoted na dinha sa Ginoo. And try to imagine, sometimes sa atong mind, so kung magisgot kita sa Luke chapter 1, so na panghitabo, when the angel approached Mary and delivered Mary the message na, Mary, you will become the mother of the Savior of the world. You will be kanang the mother of the Lord Jesus Christ. Sometimes atong pagunahon na is that kanang nagunahon tag Mary na around 20, 30 years old, mature na Mary. But remember that in their culture, it's so on, batanon pa sila ginabuya. Unlike sa ito, we are more modern. Ang ilang kultura ikson sa Middle Eastern na culture ikson is lahi sa toa. Although sa uban ng mga tribes sa Pilipinas, nag-observe sila ka ng mga buya-buya ikson. In the Bible, uso sa ila ang ginabuya pa, bata pa lang. As early as 13 years old, ang mga bata ikson, lalaki man o babae, ginapangitaan na sila sa nagilikanan o mahimong pares. So, we could assume that at this age, si Mary is still napa siya sa mga teens. Some say na napa siya sa 13 years old ani na time. Try to imagine, 13 years old pa si Mary, gipadaygan sa Ginoo sa plano sa Lord. Para sa iya sa plano ni Lord para kang Mary. Try to imagine. Because kung imong basahon sa in the book of Matthew, di ba, gisulti pa din na, di pa sila kasal, but gisabot na sila ipakasal. They are already betrothed, meaning nagkasinabot na ang family ni Joseph, ang family ni Mary, na sila ang magdayon. So try to imagine, a young woman, gihatagan na siya og mensahe daan sa Ginoo that she will bear the child of God. Grabe siya na pressure. And try to imagine the pressure that she will bear na iyang ma-experience gikan sa mga tao sa gawas. That's why in the book of Matthew, so makita nato that si Joseph, dili niya gusto mapaulawan, mapahamak si Mary. He was planning na kanang pahilom niya buwagan si Mary. No, lindot kay na siya na story so kato pa yung tunan. Because kabalo si Joseph, unsay mga resulta, what will be the consequences if the people, labi na ang community, na kung asa nagpuyo si Maria igsoon, pag makabalo sila na si Maria buntis, dili pa si Joseph ang amahan, and then bata pa dyan, there is this tendency na si Mary pwede siya batuhon. Because we know that in the Levitical law, igsoon sa balaod ni Moses, na
the death penalty ang paratang ang hatol na igsoon. But we can see here that Mary fully submitted to the will of God. Si Mary, gipakita niya ang tinog kanang faith niya by submitting to God's plan. Wala ka pangutan si Mary. Ang gipangutan ni Mary, how can this be that I'm still a virgin? Wala na utan si Mary na, unsa kay isulti sa mga tao sa kuha, unsa kay mahitabo sa kuha, all the pressure, na. Ang gipangutan ni Mary is, how can this be? Because I'm still a virgin. How can God put His son sa kuha na wala pa man ko gikasal? So, Mary placed her faith, submitted herself to the plan of God by saying in verse 38, "Behold, I am the servant of the Lord. Let it be to me according to your word." Ang isa ka inahan igsoon is a wife, a mother, is a woman who completely devotes herself to the will of God. Kung gusto ka, as a mother, if you want to lead your family na maayo, kung gusto ka na maatiman mo maayo imong pamilya, submit to the will of God. Mary never wavered. Wala miatras si Mary sa revelation ni God. Wala mi question si Mary, wala nag-doubt si Mary na kanang pwede ba lahi na lang kay grabe ang pressure sa ko, but she completely trusted the will of God. Ako alagad ko sa Ginoo. Kung unsay gisulti sa Ginoo, let it be unto me, ana si Mary, according to the word of God. Is Mary confident enough at that time na sayang bata pa ng Panginoon? Is she confident enough na ba na mahimong inahan? Is she confident na ba enough? Is she financially stable enough na ba to become a mother at a very young age? Kanang kampante na ba si Mary na mahimong inahan at a very young age? I think not. But she trusted God. Kabalo mo igso, sa dihang na mo ginikanan ni Pastora Dave, nakana jumin na, di man dilalay mahimong ginikanan. Sa eskwelahan, tudluan ka unsaon makatrabaho. Sa eskwelahan, tudluan kag skills, unsaon nimo daghang kag talento, daghang kag abilities na itudlo sa eskwelahan sa imuha. Pero ang pagkaginikanan, ang pagkamahan o inahan, di na siya matudlo, di ba? Pagkabana, pagkaasawa, di na siya matudlo sa eskwelahan. It comes along the way by experience. So challenge kayo sa mga inahan. That's why we appreciate our mothers, because it's a challenging experience para sa ilaha. But but the Word of God challenges also and encourages sa ato mga inahan to be fully submissive dinhaas sa kabubuton sa Ginoo. Try to imagine na lang igsoon si Mary while nagbuntis siya. She was waiting for 9 months. Ang sadihang igawas ni si Jesus, sadihang nana si Jesus, siyempre, si Jesus, just like any other baby, mo mata magabi, patutyo, nga kabalo ta sa mga inahan, kabalo mo, di jud dali, mo bilar jud. And try to imagine, si Mary, mo tindog, mo ingkod kada gabi, so para lang padidihon, para tahilumon si baby Jesus. Bisag grabe na kay kakapoy, grabe ng bilar ni Mary, pero she submitted to the will of God. Try to imagine Mary, just like sa inyo, Ikson, you think na si Mary, grabe na kayo, inga na kayo, Ikson, mag-usabakan ng perfect na pagkainahan. No. Just like sa mga inahan nato, Ikson, Mary underwent ni go through si Mary sa mga struggles sa isa ka inahan, labi na sa pag-raise sa isa ka bata. You can learn a lot from Mary. Si Mary, she committed herself to God. Mothers, your commitment dinha sa Ginoo, ang inyong pagpangalagad sa Ginoo igsoon, is a example worthy to be passed
It is an example, ihemplo na angay ninyong ipasa, dapat sundon sa inyong mga anak o kaya sa inyong mga apo igsoon. Ang inyong commitment sa Ginoo, dako kay nagkahimuan sa molding sa inyong mga kaanakan. You can see that in 2 Timothy chapter 1 verse 5, si Pablo santa nagsulat siya og sulat para kang Timothy. He was reminded sa pagpangalagad sa pagtuo ni Timoteo. Niana si Pablo, I am reminded of your sincere faith, a faith that first dwelt in your grandmother Louise and your mother Eunice. Siguro samtang nagsulat si Pablo so samdang iyang hinumdum si Timoteo ang faithfulness, ang sakripisyo ni Timoteo, ang gugma ni Timothy diha sa buluhaton, ang gugma ni Timothy dinha sa Ginoo, ang gugma ni Timothy dinha sa makatawhan. Na i-remind si Paul, asa gikan kaning faithfulness ni Timothy. Asa gikan ning gugma ni Timothy, na remind si Paul sa iyang lola o sa iyang mama. You see, mga ginikanan, mothers, your faithfulness to the Lord matters sa inyong mga anak. Dili man na sila musulti, but they are learning from you. Mga ginikanan, mga inahan, unsa may nakatunan sa inyong mga anak sa inyo. I hope that unang-una sa tanan, ang faithfulness ninyo magpabilin ug mamana jud sa inyong mga anak. Mga inahan, mothers, live a life of commitment and faithfulness to the Lord. A challenge para sa mga inahan karon igsoon, pag kinabuhi kamo kinabuhi na committed kamo dinha o faithful kamo dinha sa Ginoo. Pasabot ba ni na perminti ko sa simbahan magpuyo tanan buluhato mo apil ko? No. But what it means that makita sa inyong kinabuhi, whether inside the church naman si panimalay o sa personal life ninyo, that you are trying, you are living a life na makapahimuot sa Ginoo. Na makita sa inyong mga anak, makita sa inyong mga apo, ng akong mama, faithful dinha sa Ginoo. Na makita sa inyong mga anak, makita sa inyong mga apo, that you are a prayer warrior dinha sa inyong panimalay. That you're an intercessor para din sa pamilya. Why? Because your faithfulness matters din sa inyong mga anak. Siguro mga ginikanan, di man na tumapamana sa mga anak, di man na tumapamana, di ba, mga kayutaan, minilya doon sa padinaan, mga negosyo. Otherwise, sakit na lang utang ang mapamana sa mga anak. Kasi mapamana sa mga anak, usahay, diabetes, high blood, sa padinaan, utang. Pero pinakalindot na mapamana ninyo sa inyong anak, it's your faithfulness to the Lord. Ipakita, be an example din sa ilaha Judikso. Amen. Because that matters. Kaya moabot ang panahon, kung wala na mga inahan na namang apo-apo sa tuod, kung sa pagpila pa ka henerasyon igsoon, ang madumduman na jud nila sa ato adjud igsoon, is kung atong kinaiya o atong pagpangalagad sa Ginoo. Kung sa isulti na permiti sa mga anak, sa mga apo, katong imong lola, gabi ba ko siya ka-faithful sa Ginoo. Makita jud na ko to siya na mag-intercede. Makita jud na ko to siya na submissive, gabasa, gag-grow sa iyang pagpangalagad sa Ginoo. Makita, kung kanamit ang wala ko'y makasaway jud to siya, grabe to siya ka-submissive din sa Ginoo. Worthy of an example para sa itong mga anak o sa mga henerasyon na nagsunod sa tuwa. Number two is, a mother called by God does not have to be perfect. Ang sign, no? Bilib ko ni mga mama, kay kaya nila mag-multitasking. Katong mga multitasking, while nagpugos og bata, nagpadidi pa jud, while nagbali-bali sa giprito. Di ba? Kaya niya na. Gabi ng mga mama, labi ng mga babae, no? Gabi mo multitasking. O sa'yo, nagprito. O sa'yo, nagpapalampasok ka ng tiil ya. While busy pag Facebook. May nagpugos bata, gabi na kayo ma-multitasking.
Dagito'y joke igsoon, sulti na, kung tinuod pa daw ang evolution, ngano ang mga babae, duha pa man gyapon ang kamot. Na kaya man nila mag-multitask, kung tinuod pa daw ang evolution, ngano daw ang mga babae, labi ang mga inahan, anong duha ra daw kabuk ilang kamot. Kaya kung nag-evolve pa mga inahan daw, dapat unom na kabuk ilang kamot, kaya mag-multitask man sila. So mothers, another thing that you need to understand is dili mo kinahanglan na mong perfect. And that's true. Kitang tanan, we are all imperfect. Imperfect ha, makonsulti perfect. We are all imperfect. Naatay mga flaws, naatay mga weaknesses, and there's nothing wrong with admitting it dinhaa sa ato ang mga anak, sa atong bana. Because ang family, gihatag ni Lord for a purpose na magdinasigay, magligunay, ang matag-usan. There's a US na doctor, no, si Dr. Benjamin Carson, neurosurgeon ni siya, o isa siya kay politiko sa US. He's a renowned surgeon. I think ang sikat kay siya igsoon sa dihang nakaya nila, group of surgeons na nakaya nila buwag ang conjoined twins, ulo, no? Sa ulo sa nagdikit. Na kaya nilang pagbuwag son. Imagine, 70s lang ka-doctors nagtabang para maoperahan tong conjoined twin sa ulo. So, si Dr. Benjamin Carson, so batanon pa siya, sa dihang gusto siya mutuon na mag-skwela sa junior high. I think junior high siya na level. Niskwela siya sa layo na dapit. Gitugtan siya siyang mama, pero niya na yung mama na, musugot ko na muskwela ka din na, basta kay padanan ko nimo permente o book report. What do you say book reporting? So, meaning, pag na siya mabasahan na libro, isulat niya dito, magsulat siya, isulat niya dito, unsang libro yung gibasa, unsay summary sa libro, unsay nakatunan niya sa libro. So, permente na ginabuhat ni Benjamin Carson. From time to time, magpadala siya sa iyahang mama og sulat, only to find out, sa kadugay sa panahon, only to find out na iyahang mama di ay dili kabalo mubasa. And his mother is learning gikan sa mga gipadala sa iyahang mga anak sa iyaha. So bahalag dili siya kabasa, bahalag ginagmay lang masabtan sa iyang mama, pero she learns a lot gikan sa mga sulat na gipadala sa iyang mga anak. Samtang magpadala og sulat ng mga anak siya pud nagatuon siya na makabasa, makabalo pud siya, makasabay pud siya sa unsay ginabasa sa iyang mga anak. Makita to iso, no, not a mother does her best to learn new things. Now consider this. Raised by an illiterate mother, just like Dr. Ben Carson. Imagine, no, isa ka illiterate na inahan na kaya niya buhi, na padako, na maayo ang isa sa mga sikat, world-renowned surgeon. Wala siya gipadako sa isa kainahan na dato, wala siya gipadako sa isa kainahan na bright, na literate, but gipadako siya sa isa kainahan na illiterate, inahan na imperfect. So, even Mary, di ba? Despite being privileged, na pribilehiyo si Mary, na siya magsabak, siya magbuntis sa anak sa Diyos, to fulfill the promise of God and to fulfill God's promise sa kang David. Si Mary, there's no special kang Mary, wala siya yung power sa padina. Mary is just an ordinary woman. Sama sa tumang inandriya. Even Mary shows her imperfection by saying in Luke chapter 1, 46-47, niana si Mary, that my spirit
rejoices in God, my Savior. Even Mary recognizes her imperfections. Girecognize ni Mary na siya mga kalapasan. Girecognize ni Mary na siya mga kakulangon. And she needs a Savior. Mga inahan, it's natural that you are kanang imperfect and you make mistakes. Siguro nakahimo ka mistakes sa past. And certainly, makahimo ka o mga mali mistakes a day or two gikan karon. And you make mistakes tomorrow. Through it all. But know that despite sa inyong mga kakulangon, despite sa inyong imperfections as mothers, gihigugma mo sa Ginoo. God loves you. God works in you and with you, and God accepts you through it all. Makita so that even Mary, she needs a Savior. So sa atong mga inahan, sa atong mga mothers, it's okay to admit that you are imperfect. Kung sabi ang mga inahan kay di mo mapapildi. O day sulti ganin na mga babae daw dapat ipadala sa West Philippine Sea, kay mga babae dili magpapildi. Pero it's okay to admit that you are at fault. It's okay that you are imperfect because God expects you to be like that, igsoon. Because God wants you to understand that you are in need of a Savior. Makahimo tag mga kalapasan, makahimo ta igsoon og mga kakulangon, but know that God still accepts and God loves you. Just admit lang jud igsoon na imperfect ka. There's nothing wrong with saying sorry sa imong bana. There's nothing wrong with saying sorry sa imong mga anak. Because diha nila makita, tao po daya akong asawa. Tao po daya akong mama. Kabalo mo igsoon sa Timaila na tao na siya because ang tao is, we are rational enough, no? We are capable of knowing na mali di ay natong gibuhat. And it's okay to admit na mali na siya, and it's okay to admit that we are at fault because di na magsugod atong healing. Diha magsugod atong growth igsoon. Kisa may naka-familiar din sa Proverbs 31. Familiar ta di ba? Permitted to na ginakuan, permitted to na gina-quote, permitted to na ginakon ba na gusto ko mahimong Proverbs 31 wife, gusto ko mahimong Proverbs 31 na mother. Kung atong tan-awon, grabe kay description. Wala na nabutan din wala hindi mo ka mamati projector. But in Proverbs 31 verse 12 kung sa description sa isa ka Proverbs 31 wife, sa verse 12, she does him good, no? Di siya makiglalis sa iyang bana. Na pangutana, mga inahan, mga asawa. Posible ba? Posible ba mga inahan? Posible ba mga asawa na di mo maglalis sa inyong bana? Lalis jud no, mag-away gid ng tiki na pararagnaong. So, dini pala in verse 12, di na ito mahimo. Di na mahimo sa inahan, sa mga asawa. She does him good. Di sila makiglalis all the days of her life. Di na po pwede na magtakob ba ng wife. Yes. Amen. Sige, mo ang wife. In verse 13, nga napadirian na she seeks wool and flax and works with willing hands. Nakugihan jud at mga inahan. Yes, kugihan jud mga inahan no. Kugihan mo pagbata, atima, manarbaho. Check. Another na po is, she is like the ships of the merchants. She brings her food from afar. Meaning, igsoon, kugihan mo luto, kugihan ka na bitawang mamerkado. Usahay ato mga inahan igsoon, kapuya mo merkado kapuya no. Unsay lata din na, unsay mag-shopping na lang, Shopee, hilig mag-Shopee, he brings her food from afar. Verse 15. Ka-relate ba ako? Uy, check na ni, hili ko mong Shopee, Proverbs 31 wife na ko. Verse 15, kani, she rises while it's still night. Kadlaw pa lang, mumata na siya, maghukad, magluto para sa iyong pamilya, pati po sa iyong mga katabang. Kaya ba nato na? Kaya ba nas mga inahan? Ang uban kaya, batay uban dili. And we struggle with these things. Verse 16. Pag makakita, verse 16 so padiriya, she considers a field and buys it.
With the fruit of her hand, she plants a vineyard. Gabi na yung kano, Proverbs 31 wife. Makakita siya yuta na lapad. Palito na ako ni. Kwarta, palito, tamnan. Ako'y magtanom. Hindi ka sulti man dira. She plants with her hands man. And verse 17, she dresses herself with strength and makes her arms strong. Kusgan, di ba? Sa itong mga inahan, grabe nung multitasking, kaya magkugos, magluto, kaya igsoon. And verse 18, she perceives that her merchandise is profitable. Her lamp does not go out at night. Grabe siya mo negosyo, grabe mang racket igsoon. Makita na ako, pwede mabaligya, ibaligan na kay hantod magabi, di ba? Bisag magabi, ibaligya. Marami tao. Her lamp does not go out at night. Bahalag kadlaw na, maningkamot, makaprovide sa iyang family. Amen. Di ba? That's a picture of the Proverbs 31 wife. And in verse 19, she puts her hand on the distaff and her hands hold the spindle. While siguro kanang gabaligya, gatahi siguro siya. Grabe na siya. No? Muluto, manerap ka na mugtano, mupalit, digusyante, mugtahi. And verse 20, she opens her hand to the poor and reaches out her hands to the needy. Grabe ka, manggihatagon mong maluluyon. Karelate ba mga inahan ani? No na, wa siya gikaon, taga, ihatag tong kwa dito, ihatag na siya, ihatag. Ay, check. Huy, kaya itong kano. Kita itong, check. Okay. Check. Okay. Nasa sa SM ni. Ato mo sa surplus. Nasa sa SM. Okay, sa to dire sa to. She opens her hand to the poor and reaches out her hands to the needy. So she cheerfully gives sa mga tao nagkinahanglan igsoon. Usahay kita no. Ni mga tao mga ginabang nina asa tong pa-expire na mo to ihatag. Atong sudan pato ni adlaw mo ihatag. Panos nung custom may bawo mo to ihatag ipakaon. And then verse 21, she is not afraid of snow for her household, for all her household are clothed in scarlet. So, sa may limpiada kay siya igsoon, no? Sig kusog ni siya mangkuan. Sig ilis og kurtina. Mo ba itong inahan? Sig ilis kurtina, pag abis gabinit, magdaghan pang kurtina kaysa sa nina. Nga kada bulan, sig ilis ang kurtina, sig ilis kurtina. And then in verse 22, she makes bed coverings for herself. Her clothing is fine linen and purple. Grabe na inahan igsoon, grabe na mother. Dili siya mother, nakalibitaw naglusiyang siya tanawon, but mga riglat po siya sa kaugalingan. Why? It says here, is clothed with fine linen and purple. Remember, purple, igsoon is kanang mahalo na siya ng mga tela in their time. Scarlet, mahalo na siya. Purple, mga mahal na sila igsoon na mga tela because kailangan mga mahalong ingredients igsoon ang color sa purple o sa scarlet. So, the Bluetooth is connected. So, grabe. Mga riglat, unsay ang kaugalingon ang mama, ang inahan. Tilang. And verse 24 pa Judison, she makes linen garments and sell them. So, katong iya magipangtahi, ipamaligya. So, grabe ka, negosyante ng inahan. In verse 25, she strength and dignity are her clothing, and she laughs at the time to come. And then in verse 26, she opens her mouth with wisdom. Grabe, no? And the teaching of kindness is on her tongue. So, usually, I think, no, mga mama, mga marites, siguro. But this Proverbs 31 wife, every time she speaks, kaalam ang mugawas. Dili kay marites lang, but there is wisdom. And lastly, in verse 27, need charge na siya. Check. Yung balik. Okay. So in verse 27, she looks well to the ways of her household and does not eat the bread of idleness. In other words, igsoon, ang Proverbs 31 na wife or ang mother, dili siya tapulan, per maintenance sa una is unsay maayo para sa iyang pamilya. Kung atong tan-awon igsoon, no? In reality, kung tinud-anay lang igsoon, sa atong mga mama, mahimo ninyo ang Proverbs 31 wife? Siguro, dili tanan. It's a guide. Because in actuality, so kung atong tun-an ang
ang poetry sa Proverbs, labi na sa Proverbs 31, ang pagka-construct niya igsoon is wala siya nagsulti o dapat mao ni siya, but gina-representar niya unsay itsura sa isa ka perfect na asawa. And it is something na dili jud kaya maabot sa isa ka inahan. Siguro naipipila dito naipipila yung anexon, but you can never be perfect. Kaya ba nimo igsoon na di ka matulog for pila ka years? Mamatay ka igsoon. What is being shown here igsoon is a kanabitang superwoman. Siguro dili na to mahimo tanan, but this serves as our guideline. Nakuha na to igsoon. It serves as our guideline what it means to be a woman of noble character. That's why nag-una na si Solomon in verse 10 that an excellent wife, kisa may makapangita og excellent wife. Nalisod siya pangitaon just like precious jewels. Lisod pangitaon igsoon. Mothers, it's okay to be imperfect. Mothers, it's okay to commit mistakes, but have the humility to admit it to your child and to your husbands. Mothers, mga inahan, nobody expects you to be perfect, but you are expected to admit that imperfections and let your husband and children fill the gap of that imperfection. Mothers, it's okay to admit na nakay mga kakulangon and allow your husband, mao gyud gitawag siya na kapikas igsuon ang bana sa asawa kay kung unsay weakness sa asawa mao jud ang strength sa bana. Kung asa ang kulang asawa dito mo fill in ang bana, and if ang asawa she will not admit her weakness igsoon magkasumpaki jud ang duha forever. Ang naapod ang mga anak na igsoon kay kung asa pod weak ang mama, dinha pwede maka-fill in ang ato mga anak. Kung asa weak ang papa, asa weak ang mama, ang ato mga anak pwede sila maka-fill in dito. That is the meaning of family igsoon. No? Mo na buo ang pamilya igsoon. Makatawag ta na buo among pamilya, kumpleto among pamilya, not because naa din na imong mama, papa, anak sa balay, kay pwede man muna mo sa isa ka balay, pero wa mo'y tingganay. Wa mo namo sa isa ka balay, pero ang banag asawa, sig-away, di magtapad gani, di magdulog, matulog gani igsoon. Nalagi mo sa isa ka balay, pero wala may mayong relasyon sa matag usa. Ang ginikanan, wala mayong relasyon sa mga anak, ang mga anak, may mayong relasyon sa ilang ginikanan, or ang banog asawa may relasyon igsoon. So you are not a whole family. But when you say you are a whole family, is you kabalo mo sa strength and weakness ninyo sa matag usa. And you make an effort igsoon to fill in kung asa mong weak sa matag usa. The husband will fill in the weakness of the wife, o ang wife mo fill in sa weakness sa asawa, asa yang bana, o ang mga anak mo fill in siya kung asa pod weak ang ilahang parents. Di ba? Matawag siya na buo igsoon. It's okay to admit that we are weak. God provided the family igsoon so that mas mulig-on pa jud ta igsoon, not just for the mothers, but sa to ang tanan. And lastly, ang isa ka inahan, a mother called by God never relinquishes the title. Kabalo mo igsoon, ang isa ka inahan, ang title sa inahan forever na jud ninyo dadon mga babae. O if you are a mother, forever throughout your life, you will always be a mother igsoon. Dili nimo na ma-deny, dili nimo na siya pwede i-reject. That's the reality. Forever you will be a mother. Kang Mary igsoon, in her case, si Mary wala natapos iyang pagkainahan sa diyang iya, humana siya pagpanganak ni Jesus, humana akong obligasyon sa Ginoo, humana akong mission, humana akong pagkainahan. No, even at the cross, Mary showed her love as a mother. Mao kay na igsoon, no, wala si Joseph, it's probably patay na si Joseph panahon sa time ni Jesus. Kung imong tan-awon, kinsa man to nagpabilin sa cross, dili wala mga disciples, so it's only John who was there, sila Peter, sila James,
sila na Andrew, sila Nathaniel, they were hiding, pero kisay nagpabilin dito sa cross. Unang-una, naa dito si Mary, igsoon. Ang isa ka inahan, igsoon. Throughout her lifetime, magpabilin jud ang iyang pagkainahan, igsoon. Sa mga inahan, it's a challenge para sa inyo, na dili jud ninyo malikayan o dili jud ninyo mabiyaan ang inyong pagkainahan. John 19:25 tells us that, but standing by the cross, naa sa tapad ni Jesus, igsoon, naa dito yang mama, naa dito yang auntie, naa dito ang isa ka close friend nila si Mary Magdalene, igsoon. That's the love of a mother. That even, bahal magsaksi siya, bahal makakita siya sa mga pag-anto sa iyang mga anak, dili jud niya ilimod, dili jud niya biyaan ang iyang mga anak, igsoon. Di ba lahira man gud ang instinct sa isa ka inahan o sa isa ka amahan. Ang instinct sa isa ka inahan will always be more of love. It's more of kanang intimacy jud, igsoon. Ang amahan, igsoon, kami mga lalaki, igsoon, we are wired, igsoon, for provision, to work, to provide for the family, to protect the family. Pero mga inahan, na jud ang wired jud, igsoon, sa pagbati sa inahan is to preserve, na mura bitaw, to nurture, di ba? Higugmaon, patubuon ang pamilya jud, igsoon. Si Mary, igsoon, even to the point of death of his son Jesus, igsoon, nagpabilin dito as sa cross. I believe, igsoon, wala rin siguro ng tindog na si Mary dito, wala siya nagtinuktok dito, but we believe that she cried. Grabe sigurong hilak niya, igsoon. Even before pa, igsoon, si Jesus nag-start sa ministry, a person named Simeon, in Luke 2:34-35, already prophesied na si Mary will suffer, will bear the pain of being a mother. Niana si Simeon, behold, this child is appointed for the fall and the rising of many in Israel, and for a sign that is opposed, and a sword will pierce through your own soul also. Talking about ka Mary, na ang imong kasing-kasing, di ba? Kana nga sa tusukon og espada, sa kasakit, sa diha makita niya yang anak, igsoon, gilansang dito sa cross, suffering the pain, bearing the sins, dili lang sa dili kay sa atong sins, but also the sin of Mary, igsoon. Mary remained at the side of Jesus. Siguro, no, walay lain na grabe jud masakitan na makakita silang anak na mag-suffer ang inahan jud. Ang inahan jud. Kisay kusog mo hilak, it's the mother. Kisay kusog kay na mo feel, it's the mother. Makakita ta na igsoon, makikita ta sa mga TV, siguro na mo experience ana that you wept sa inyong mga anak, igsoon. O sa ato mga anak, igsoon, bisag unsa sila kabadlongon, bisag unsa sila kagahig ulo, bisag unsa sila kanabitawng rebellious, bisag unsa sila igsoon kanabitawng kanang lisod kay pasabtot, igsoon. Pero ang gugma sa inahan, magpabilin jud na siya na tender, magpabilin jud na siya na loving, igsoon. It's a calling. Remember, igsoon, mga ginikanan, mga inahan, your motherhood is a calling from God. Kung ang isa ka babae, mahimo siyang inahan. And when a man becomes a father, there is an instant realization, igsoon, that one day, na ang ilang pamilya, ang ilang anak, igsoon, muagi jud og sakit, pains sa life. Daghang klase-klase, igsoon, ng mga circumstances that would cause pain to their child. But remember, ang gugma sa isa ka inahan, it envelopes the family, it is very sacrificial, it's nurturing para sa family, igsoon. Ang gugma sa isa ka inahan will always be sacrificial. A mother called by God, ang isa ka inahan na gitawag sa Ginoo, continues to love even when it hurts.
ang isa ka inahan na gitawag sa Ginoo magpadayon sa paghigugma sa iyang mga anak bisag sakit ang experience igsoon. Natay mga kaila siguro igsoon mga inahan, struggle sila sa mga anak, kay ilang mga anak gabi kabadlongon. Grabe kayo ka usaba. Kanang sa magahig ulo. Sometimes they might feel na murag may patong anak ni kuan, may patong anak ni kuan ingana. But kung imong tan-awon deep inside kato mga inahan igsoon, they love their children. There's a quote igsoon na kung gusto ka makabalo, maka-experience kung unsa jud ang gugma sa Ginoo, tan-awa ang isa ka inahan. Why? Because her love is sacrificial. Ang gugma sa isa ka inahan, we love despite unsay kakulangon sa iyang bana, unsay kakulangon sa iyang mga anak. Mao gud ang kasing-kasing sa isa ka inahan. No? Once you are called by God to become a mother, naana po kay morali tag it-transform po ni Lord imong kasing-kasing to become like His heart. Ingana di ba ang kasing-kasing po sa Ginoo? Bisag usay gabit na kabadlongon pero love nga gyapon ta sa Ginoo. Despite bisag usa ta ka gahigulo pero pinangga man gyapon ta sa Ginoo. Mulambing man gyapon si Lord. You see igsoon si Mary had that chance to see the entire plan of God kanang unfold kang Jesus. Si Mary, she was present at the revelation sa message na, Mary, you will be the mother of the Son of God. Naa si Mary sa pagkatao ni Jesus. Naa si Mary sa pagdako ni Jesus. Saksi si Mary sa ministry ni Jesus. Labos sa tanan, gidawat ni Mary ang kasakit, ang pain, ang torture na makita niya, masaksihan niya yung anak igsoon na nag-antos dito sa cross ug namatay. And Mary was also privileged to experience the power of the Holy Spirit at the Pentecost. Apil siya dito sa mga nag-speak in tongues sa upper room. Tanawan ni Migson, that is a woman, that is a mother called by God. Committed siya sa Ginoo. Despite her imperfections, igsoon, nagpadayon siya sa pag-alagad sa Ginoo. Ang labaw sa tanan, wala siya miundang sa iyang paghigugma igsoon. Gipakita niya iyang pagkainahan. What a great gift from God na natin mga mothers igsoon. Mothers, mga ginikanan, mga inahan, panalangin mo gikan sa Ginoo. Gasa mo gikan sa Ginoo. Tubag mo sa mga pag-ampo igsoon. Mga inahan. Uban mga inahan, no? You live long enough na makakita pa mo sa inyong mga anak, mga apo. Some parents live long enough to see God's plan for their children. Di ba lindot kayo makakita pa kasi mo mga apo? Siguro no, ang isa ka inahan o amahan, nangandoy Diyos sila makita sila sa mga apo or apo pa sa tuhod igsoon. And that is a blessing na makita bitaw mo slowly and surely ga-unfold ang plano sa Ginoo sa kinabuhi sa mga anak o sa mga apo. Some makakita sila na manamuhat ang Ginoo sa kinabuhi sila mga apo. Ang uban na mga ginikanan, mga inahan, makakita lang sila gikan dito sa langit igsoon. So kamo mga inahan na napakaron igsoon, while you are still here today, while you are still living right now, i-enjoy ang time sa imong mga anak. I-enjoy ang time sa imong mga apo. Be like Mary. Committed mo din na sa Ginoo. You are admitting your imperfections. Yes, you are trying to be that Proverbs 31 wife, pero di man jud tayo mong perfect. And just allow your family, your husband, your children to feel it kung asa ka weak. And remember na ang imong pagkainahan, bisag kapoy na kayo, bisag badtungon kay imong mga anak, bisag usahay awayon mo sa imong bana, dili jud na siya mawala ang imong pagkainahan. Continue to love despite the pain.
There are so many solid principles for parenting na makita ito sa Biblia. If you are going to be a godly mother, kung gusto ka may mong godly, Diyos nun na inahan, be sure to be immersed with the Word of God. Fully committed to the Lord. Fully committed to the calling sa isa ka inahan. Isulti pa isa na mo ka antig soon. She's also a Christian. Ano siya na ang labi na pag full-time mom ka, labi na kag full-time mom ka nagatiman sa imong pamilya, lupig pa nimo. Lupiga pa nimo ang mga dagko na mga tao na tag-iya, mga dagko mga kumpanya. Why? Because you are so focused with nurturing your family. Ang uban, focus sila sa pagpadato, focus sila sa pagpadagkan sa pailang pa niya, dako ilang mga profits, negosyo, investment sa panina, but you are so focused in nurturing your family. Usahay no, ma-discourage ta pag musulti tag na housewife raman ko. No, ayaw jud na ikuanan kung housewife ka. Be proud of it. Why? Because you are a full-time mom. Dili tanan makaya may mong full-time mom. And you are blessed. You are called by God to become a full-time mom. Amen. Shall we all stand? Manindog kitang tanan. And I would like to call on tanan mga mothers nato, lola, mga inahan. Let's all come forward, no? I just want to pray for you. The church would like to pray for you. As we also meditate sa song, the blessing, remember that you are a blessing. And this is our prayer, our declaration sa mga inahan. Ay, ito mga mother, mga mama. Uy, di na yung mga mama. Say, mga mothers, o mga soon-to-be mothers. Mothers, spiritual mother ba? Birth mother, you're a grieving mother, adoptive mother, stepmother. It's okay. As long as you fill in the role of a mother. Dire pa, oh. Dire pa ta. Sa mga mothers nato, no, mo ni among prayer para sa inyo, ha? Declaration, the blessing. Oh
be upon you and 1,000 generations, and your family, and your children, and their children, and their children. May His favor be upon you and 1,000 generations, and your family, and your children, and their children, and their children. May His favor be upon you and 1,000 generations, and your family, and your children, and your children, and their children. May His favor be upon you and 1,000 generations, and your family, and your children, and their children, and their children. May His presence go before you and behind you and beside you, all around you and within you. He is with you. He is with you in the morning, in the evening, and the coming, and the going, and your weeping and rejoicing. He is for you. 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 May His favor be upon you and 1,000 generations, and your family, and your children, and your children, and your children. May His presence go before you and behind you and beside you, all around you and within you. He is with you. He is with you in the morning, in the evening, in your coming, and your going, and your weeping and rejoicing. He is for you. He is for you. Praise the Lord. Sa mga inahan. Ang gina-request na to, mga nasa likod. At po yan ito ipatas sa mga kamot. No? Let's pray for the mothers na nakakaroon sa atong atubangan. And let's just declare blessing upon their lives. Let's just declare for the Lord's favor, the Lord's anointing, the Lord's protection, the Lord's mercy and grace over the life, the Lord's strength diha na mamuhas ng kinabuhi. Hallelujah. Mothers, know that you are a blessing gikan din sa Ginoo. You are loved by God. You are cherished by God. You are accepted by God. And know na imong pagkainahan, it's not an accident, but it's the Lord's calling para sa imong kinabuhi. That's your ministry. That's the area kung asa ka gamiton jud mightily sa Ginoo. And just submit to the plan of God, just submit to the lordship of Jesus sa imong kinabuhi, and He will lead you in leading your family sa pag-atiman sa imong panimalay. Hallelujah. Lord, naasa mo tubangan karon Ginoo ang mga inahan. And these mothers, Lord, nagadala silang pamilya. They are leading their children, ilang mga apo, O God. And you're calling silang kinabuhi. Isip mga inahan, O God. It's a lifetime calling, O God. O walay makakuha ang nagikan sa ilaha, Lord. We pray, O Lord, that you will continue to show favor, mercy, strength, protection, provision. Lord, sa mga inahan na sa matubangan, O God. Lord, may their life be a source of faith, a source of encouragement sa ilang mga anak, Lord, sila mga apo. Just like kang Timothy, O God,
na nahimong modelo sa iyang pagpangalaga ng iyang inahan o iyang lola, si Luis o si Eunice, O God. We pray, O Lord, that these mothers will be a role model for a godly generation na magsunod diha kanila. Ilang mga anak, ilang mga apo, o mga kaapuhan pa dyan nila, O God, will inherit a godly faithfulness, compassion, devotion, and commitment diha sa imo, Lord God. And I pray, Father, we pray, Lord, that whatever mga pagpaningkamot man sila mga kamot, O God, may it be naggadala sila sa full-time sa ilang pamilya, nagatiman sa ilang mga anak, nagatiman silang bana, nagadala man sila Ginoo mga negosyo, nagatrabaho man, O God, whatever man Ginoo lang mga source of income every day, whatever the works of their hands may be, O God, you will show favor diha sa ila, O God. Lord, mold them. Lord, enrich them, O God. Nurture them, O God, to be the mother, the woman, the wife that you want them to be, O God. Na mahimo silang panalangin, O God. Just like the Proverbs 31 wife, Proverbs 31 mother, O Lord. That she will become a blessing din ha sa mga katauhan, O Lord God. Despite, Lord, sila mga imperfections, O God, you will still nurture them. You will still kanang guide them. O ang ilang mga bana, o ilang mga anak, O God, will be their source of strength, will complement their weakness, O God. And Lord, ang ilang gugma, pagkainahan, magkapadayon Ginoo, hangtod silang pagpahulay, o sa hangtod sa imong pagbalik, O God. Nurture that love, that motherly love sa mga inahan, Lord. We thank you, Lord. Panalangin sila sa muang tanan, O God. They're a blessing from you and a blessing to the church, Lord. We need godly mothers right now, God. And thank you for these godly mothers before us today. I-bless ang ilang pamilya, ang ilang bana, ilang mga anak, O God. Thank you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Happy Mother's Day sa tanan ng mga inahan. Picture na mga